Marami sa mga biktima ng bagyo magpapalipas ng Pasko sa mga tent. Kaya naman naisipan ng isang grupong mangalap hindi lang ng relief goods, kundi maging ng pang Noche Buena. Live mula sa Pasay City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, mula sa mga kanseladong Christmas parties hanggang sa mga savings na idodonate na lamang daw. Kapansin-pansin na marami sa mga kababayan natin ngayon na naglalaan ng tulong para sa mga kababayan din natin na nasalanta ng Bagyong Yolanda. At para sa mga ilangan nakausap natin na nakakaluwag, ano ba naman daw yung kaunting pang Noche Buena na may bibigay o may hahandog natin sa mga nangangailangan? Hamon, manok, spaghetti na binudburan ng sandamakmak na keso. Ito raw ang taon-taong handa ng pamilya Gacos sa salo-salo tuwing bisperas ng Pasko sa kanilang bahay sa Tacloban City. Pero ang tradisyong ito ng pamilya nabago sa pagdaan ng Bagyong Yolanda, mag-iisang buwan na ang nakakalipas. Ngayong taon, sa ilalim ng mga trapal na ito sa Tent City sa Pasay, kasama ng mahigit 40 pang mga pamilya, sasalubungin ng mga Gacos ang Pasko. Sabi kasi ni tatay, dito lang daw muna ata kami magstay hanggang ano. Tingin ko wala eh. Kahit meron pa o hindi masaya. Siyempre, mas gusto ko kasi nasa dating lugar namin. Wala ang nakasanayang mga dekorasyon o patay-sinding mga bumbilya. Gayunman, nakuha pang magbiro ng padre de pamilya na ngayong taon, higit na mas marami raw ang kanilang ihahanda. Yung mga relief goods, yun po ang ihahanda nyo sa Noche Buena? Hindi kaya namin yun. Magkano, sa dami ba naman yan? Yung, kahit ilang Pasko, kaya nyo paghandaan. Marami. Kanina, pansamantalang nabura sa mukha ng mga biktimang paslit ang bakas ng trahedya. Isang grupo mula sa lungsod ng Makati ang nagkansela raw ng kanilang Christmas party. May nabuti raw nilang ibahagi na lang ang sanay ihahanda. In every small deed, basta makakatulong ka, gawan mo ng paraan. Kasi hindi naman kailangan na malaking effort eh. Sobrang swerte natin sa Metro Manila. Imagine kung tayo na devastate. Paano nga kaya kung imbes na magagarbong palamuti, Christmas string hinango mula sa putikan ang tanging maititirik? Hindi mamahalin at nakabalot pang mga aginaldo, kundi pantawid lang sa kalam ng sikmura ang tanging hiling. At sa halip na salo-salo, pangungulila ang kakaharapin sa araw ng Pasko. Ito raw ang lumigalig sa isip ni Kay nang lubusan niyang maunawaan ang iniwang bakas ng Bagyong Yolanda. Bigla ako na iba to, hindi to normal. Hindi valid yung nararamdaman ko na nalulungkot lang ako pero wala akong magawa. Hindi ako naniniwala dun sa ganong kaisipan na helpless. Sa Facebook page na ginawa ni Kay, 1,000 Noche Buena baskets ang target ng kanilang grupo na makalap mula sa sinumang nais magbigay at maipamahagi sa mga biktima ng bagyo. Simpleng paraan, simpleng tulong na sana raw ay sapat na para maipadama sa mga higit na nangangailangan na hindi sila nag-iisa ngayong Kapaskuhan. Yung mga maliliit na tulong na to, pag nagsama-sama, malaki yung contribution. Mas masarap mag-sacrifice. Mas masarap ang feeling. Anong gagawin mo kung ang Christmas mo masaya, pero sa likod mo may lumuluhang tao? Jessica, updatein tayo dito sa may kinahantong itong Tent City kung nasan tayo ngayon. 146 na mga kababayan nating survivors ang nandito ngayon. At ayon sa mga kawani ng DSWD dito ay dahan-dahan daw itong unti-unti raw itong nadaragdagan katulad kahapon. Hindi ng mga survivors na galing directly sa Tacloban kundi galing na rin dito sa Metro Manila sa kanilang mga kaanak na nahihiya na raw na sila ay maging pabigat pa. Jessica? Okay, paalala lang natin, Cedric, kasi yung mga nasa mga Tent City at Villamor dito sa Metro Manila, pihado, may mga magdodonate dyan, yung mga na-cancel nga yung mga Christmas party. Sana lang wag natin kalimutan din yung mga nandun pa rin sa Leyte, sa Samar, sa Iloilo, sa northern part ng Cebu, na magno-Noche Buena rin sana, maski pa paano.
Tama yan, Jessica. Alam mo, nakakatuwa rin na kahit pa paano, no, after nitong bagyong Yolanda, overwhelming yung ginawa nitong bagyong Yolanda sa ating bansa. No? Pero overwhelming din yung nakikita natin na suporta galing sa mga kababayan din natin. Ano? Meron yung mga nandito sa Metro Manila, yung mga nagdo-donate sa 10 cities, sila yung mga kahit pa paano, kahit hindi sila makaalis. Ano? So yung small way nila ay sa simpleng paraan, makakatulong din dito. At sa pagkakaalam din natin, marami rin yung mga nagpapadala rin ng tulong doon sa mga areas na mismong affected ng bagyo. Jessica. Okay, at sana hanggang even after Christmas or after the New Year, pagpatuloy po natin ang pagtulong sa mga kababayan natin. Kailangang bumangon mula po sa super bagyong Yolanda. Ibati mo na lang kami dyan sa lahat ng mga nariyan sa tent city ng Merry Christmas, Cedric. Maraming salamat sa iyo.